Mga tunnel na ginawa ng Hamas, iniisa-isa na ng Israel. במרחב של פארק שעשועים, מצאנו פה ביחד עם הכוחות עיר לוגיסטית. Kapatid, alam mo ba na sa ngayon, ang mga tunnel na ginawa ng Hamas para maging kanilang hideout ay iniisa-isa ng hanapin ng mga tropa ng Israel, kung saan ang ilan sa mga ito ay tuluyan na nilang tinabunan ng lupa at ang ibang mga tunnel ay patuloy nilang binabantayan dahil ayon sa kanila na may mga miyembro ng Hamas sa loob nito. במרחב של פארק שעשועים, מצאנו פה ביחד עם הכוחות עיר לוגיסטית. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa video na ito. Maraming salamat. Sa ngayon kapatid, ang militar ng Israel ay naglabas ng isang video na tinatalakay ang pagpasok nila sa tunnel na ginawa ng Hamas. Dahil ayon dito na naroon talaga sa ilalim ng lupa ang kanilang mga kalaban. כוחות שריון, חניך של גדוד 202, הנדסה, D9, צפנו פה פיר משמעותי מאוד. Makikita natin sa video na ito ang isang butas na sinasabing papunta sa pinakasentrong lungga ng Hamas at ito ay binabantayan ng mga militar ng Israel dahil ayon sa kanila na may lalabas na kalaban dito. במרחב של פארק שעשועים, מצאנו פה ביחד עם הכוחות עיר לוגיסטית, המנהרות. Hindi agad nila pinasok ang butas o ang tunnel dahil baka patibong lang ito ng mga Hamas at malagasan sila ng tropa. Kaya ang ginawa nila ay binabantayan muna nila ang tunnel. Nakapalibot ang tropa ng mga Israel para kung sakaling may lumabas, agad nilang malalabanan. Makikita din natin kapatid ang mga heavy equipment tulad ng bulldozer, backhoe at drill truck na siyang ginagamit nila para i-check ang bawat lupa na kanilang tinatapakan. Meron kasing 1,300 na tunnel sa Gaza. Sa dami nito, mahihirapan silang alamin kung saan nakapwesto ang Hamas. Gamit ang mga heavy equipment na yan, mas mapapadali ang kanilang trabaho. Hindi lang yan kapatid, dahil sa mismong battlefield kung saan nagaganap ang gera, naglagay na din ang Hamas ng mga K9 kung saan ito ang gagamitin nila para mahanap ang iba pang tunnel at kung saan nakapwesto ang Hamas. Alam naman natin na napakabisa ng K9 pagdating sa mga ganito, aamoy nila ang lupa at agad na nilang malalaman kung saan nakapwesto ang mga Hamas. At yun na nga kapatid, dahil sa pakikipagtulungan sa reconnaissance force ng combat team ng 7th Bridge ng IDF, natuklasan nila ang isang underground tunnel entrance at isang medium-scale combat warehouse malapit sa isang civilian university. Nang makita nila ang tunnel na ito, agad pinalibutan ng tropang militar ng Israel at naghahagi sila ng granada para ma-sure nila na safe kung sakaling sisilipin nila o bababain nila ang tunnel na ito. Sa dakong Beit Hanon area naman kapatid, ang ilang mga reserve fighters mula sa 1st Bridge at Yalam fighters ay nakakita ng mga tunnel sa loob ng isang resident civilian territory. Chinek nila ang bawat tunnel at napagtanto nilang ginamit ito ilang araw pa lang ang nakakalipas, kaya naman sinira ito at pinasabog ng mga militar. Tinakpan din nila ng lupa ang mga butas para hindi na makagawa pa ng surprise attack ang mga Hamas. Sa ngayon kapatid, tuloy pa rin ang paghahanap ng mga militar ng Israel sa ilan pang mga tunnel ng Hamas at ang ilan sa mga ito ay nakita at pinasabog na. So kapatid, dito ko natatapusin ang video na ito. I-update ko na lang muli kayo kung sakaling makita na ang mismong hideout
o ang pinakalungga ng Hamas. Pero bago tayo magtapos, maipapakita akong video na alam kong magugustuhan mo at ito yon. Mga tunnel na gamit ng Hamas para umatake ng palihim nakita na, at balak lagyan ng Israel ng sponge bomb ang bawat butas nito. Ang sponge bomb, kapatid, ay ang bagong weapon ng Israel kung saan sinasabing hindi ito magdudulot ng malaking pagsabog, bagkus matatakpan nito ang lahat ng butas sa tunnel na ginagamit ng Hamas para sa laban. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Dahil sa pagpapalawak ng operasyon sa Gaza Strip, natuklasan ng mga militar ng Israel na gumagamit ng mga tunnel ang Hamas para gumawa ng isang surpresang atake. Meron kasing 1,300 na tunnel sa Gaza at ito ang ginagamit ng Hamas para umatake. Sa ilalim nito makikita ang tone-toneladang bomba na ginagamit nila para kalabanin ng Israel, mga rocket, missile at mga baril. Ang mga tunnel sa ilalim ng Gaza ay ginagawang hideout ng mga Hamas at dito din pinapadaan ang mga pagkain na kakainin ng Hamas. Dahil sa mga tunnel dito, nagkaroon ng advantage ang Hamas sa pag-atake dahil bigla na lamang silang lulutang sa ilalim ng lupa at aatakihin ang mga tangke o di naman kaya ang mga militar ng Israel. Dahil sa pangyayaring yan, nag-isip ang Israel kung paano sila makakalaban kung ang Hamas ay nasa ilalim ng lupa. Noong una, isa-isa nilang hinanap ang tunnel pero nahirapan sila dahil merong dalawang layer ang tunnel, isa para sa mga sibilyan at ang nasa malalim na parte naman ay para sa mga Hamas, at merong 1,300 na tunnel dito. Hindi nila alam kung anong tunnel ang ginagamit ng Hamas. Noong una, balak nilang lagyan o punuin ng tubig ang mga tunnel para ma-wash out ang mga Hamas sa loob nito. Ngunit naisip nilang mahirap yon dahil kukonsumo sila ng napakaraming tubig. At yun na nga, naisip nilang pasabugan ng sponge bomb ang bawat tunnel. Ang sponge bomb, kapatid, ay ang makabagong weapon ng Israel. Hindi ito magkakaroon ng isang malawakang pagsabog, kundi ito ay pambara sa mga butas na ginagamit ng Hamas. Masisil o masasarahan nito ang bawat tunnel sa Gaza nang walang nagaganap na pagsabog. Sumang-ayon naman ang IDF dito o ang Israel Defense Force na mas makakabuti kung sponge bomb ang gagamitin nila sa bawat tunnel sa Gaza. Masasarahan nito ang entrance at hindi na makakapag-surprise attack pa ang mga Hamas. Bukod dyan, hindi na rin makakalipat ng posisyon ang bawat Hamas dahil selyado na ang mga daanan nito. Ano ang sponge bomb? Ang sponge bomb ay isang chemical grenade na gawa sa isang volatile liquid emulsion. Dito ay walang magaganap na pagsabog pero kaya nitong magsil ng butas ng tunnel. Hindi ito katulad ng mga karaniwang bomba na kailangan pang sumabog. Sa halip, ito ay dalawang uri ng chemical na paghahaluin para makabuo ng isang malawakang foam. Gamit ang mga tinatawag na throwbots, susukatin nito ang laki at haba ng isang tunnel bago nila pasabugan ng sponge bomb. Sa kaso na ito, kapatid, malaki talaga ang maitutulong ng sponge bomb para pigilan ang Hamas sa mga pag-ambush nito at kanilang mga surprise attack. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng IDF kung paano nila sisimulan ang paglagay ng sponge bomb sa Gaza at siguradong mahihirapan ng Hamas kapag natuloy ito. So hanggang dito muna tayo, kapatid. I-update kong muli kayo sa mga susunod na araw.